Ayan, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga viewers, subscribers, followers. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, shout out kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab, at syempre shout out din sa Rochelle Community, kay Ruel of Malalag, kay Rachel Morales at sa Trusa Family. Yan, maraming salamat po sa inyo. So ito po, gawa lang po tayo ng reaction, no? Ito yung reaction ko po, no? Yung unang pagkikita namin ni Nanay Mering. Ayan. Oy, palakpakan po natin ang mga kapitbahay, no? Lalo na po si Titay. Yan. Doon kami kumain sa kanilang kubo, no? May kubo din para si Titay. Ayan. So ito po mga kapatid, yung ating vlog. Ito yung aking reaction, no? Yung first time kong magpunta sa kanila ni Rachel, na first time ko din makita yung bagong bahay. Yung pangalawang bahay, yung unang bahay na pinagawa ni Kalinga Prab, ano ko yun, na kita ko yung ribbon cutting. Pero itong pangalawa na pinagawa po ng sponsor na si Tita Maripas, ayan, napakalaking bahay po. Doon po nakatira si Nanay Mering. So, first time ko pong makita, kasi nakaraan hindi ko nito nakita doon sa Nanay Mering at hindi ko rin to nakausap. Yung una kong punta, nakausap ko talaga doon si Tatay Rizan, si Dari Donat, ayan, si Rachel, pero si Nanay Mering. So kanina po nung doon ako, nagulat ako dahil sabi niya, ay si Bobby TV 143. Siguro nanonood din siguro siya, or siguro nababanggit din ni Dari Donat. So nagulat ako, kilala pati si Titay, yung kanilang katabing bahay, alam na rin, ay si Bobby TV 143. So doon kami kumain ng tanghalian sa katabi nila ni Rachel, kasi ang doon yung kubo na gawa lang sa pawid. Malamig po kasi dito po kaya Tatay Rizan, palibasa kasi nakayero, siyempre mainit, kaya doon kami kumain. At napaka ano po nila, unang-una po si Tatay Rizan, wala rin nababago ganun pa rin si Tatay Rizan, napaka ano niya pa rin, napaka komedyante pa din. Tapos dito kay Nanay Mering, kasi parang nahiya pa ako nung una kasi hindi ko man siya talaga nakita pa. Pero nung nagkukwentuhan na kami, ano na siya, yung bang pakiramdam parang matagal na kayo nag-uusap. Tapos niya, tanong ako, nasaan si Rachel? Sabi niya, nasa school pa daw. Tapos sabi niya, ay welcome kayo lahat dito, no? Lahat ng mga nadalaw sa bahay. Doon kasi sa bahay nila, may nakalagay sa labas, Nazareno. Yung pala ang bahay na yun, pangalawang bahay, pinangalan sa kanyang mister, yung family niya pala Nazareno. Oo. At ang kwento nga niya, yun daw para talaga ang bahay nila noon, yung sira-sirang bahay. Tapos nung nangyari nga, doon na lang din tumira sila sa Tatay Rizan. Kumbaga parang ancestral house nila yun yung araw. Tapos pinagawa, mas malaki itong pangalawang bahay nila kumpara doon sa bahay nila ni Rachel mismo na pinagawa ni Kalinga. Nilakihan ito ng kaunti, no? Tapos ang kulay nito white lang siya, parang white house ang dating. Malaki po papunta sa likod, at doon po si Rachel na nakatira, parang kasama si Nanay Mering. At ang sa kabilang bahay naman, si Tatay Rizan sa yung mga kapatid. Kaya ang bahay nila doon parang kambal niya, no? Pag nakita mo, kambal na siya, magkatabi, isang hindi pa lang ang pagitan. Yun na naman. So yung bahay na yun, ang pangalan sa labas, akala ko nga Morales Family, hindi, nakalagay doon na Nazareno. Yung kinikwento nga ni Nanay Mering na pangalan po ng kanyang mister, apelyido ng kanyang mister. At yun yan, nagkwento din na ni Nanay Mering na
natanong ko din kung ilan yung anak niya. Tatlo lang pala. No? Tatlo na yung anak niya. Panganay si Tatay Rizan, si Daddy Donut, tapos yung isang babae pa. Ito ata yung nanay ni Trixie na nakatira sa San Isidro. Dahil. Oo. So sabi nga ni Nanay Mering, ano to talaga? Sabi niya, ay, hirap na hirap talaga kami noon kasi parang naglalabada lang siya. Tapos tinatanong ko nga kung ano yung kanyang naramdaman na nabago yung kanilang buhay. Talagang pasalamat siya dahil sabi niya nga, baka ito daw yung kapalit sa nangyari doon na nawala ng nanay si Rachel. O sabi niya baka ito yung kapalit kasi talagang hirap na hirap sila sa Tatay Rizan. Lalo pa sa Tatay Rizan po meron siyang, di ba meron siyang sakit din. So ganoon po, no? Nagulat lang ako itong reaction ko kasi si Nanay Mering, para din siyang pare-pareho silang ugali, no? Si Tatay Rizan, ganun din, wala rin yung nabago. Yung pagdating kanina doon talagang sinabihan pa ako ng Tatay Rizan, sabi, ba't ngayon ka lang? Ba't ngayon ka lang? Ang tagal-tagal mo nang ganyang pumunta. Sabi ko, hindi matuloy-tuloy. Sabi niya, nakaraan narinig ko pupunta ka, hindi ka naman pumunta. Sabi ni Donut, pupunta ka kaya naghanda kaming pagkain, hindi ka naman dumating. Sabi ko, bigla-bigla lang to Tatay Rizan. Tapos nang kumakain na kami ng tanghali, hinahanap ko si Tatay Rizan. Sabi ko, nasaan si Tatay Rizan? Yung pala, pumunta ng daet at sinundo nga si Rachel kasi uuwi ng tanghali dahil pagdating ng alas 3 ng hapon, may practice. Last, na yata nila ito yung sa photoshoot. At saka siyempre doon sa mayroon kasing organizer na tinitrain si Rachel lalo sa paglalakad, kung anong gagawin doon sa Dibo. So dumating po si Tatay Rizan, naka-umpisa na kaming kain. Tapos si Rachel pagod kasi mainit, pinagpahinga na lang din. Dinala niya ang pagkain sa bahay. At yun nga, alas 3 aalis din. So talagang pagod, busy rin dahil school. Tapos yung sinisingit yung mga activities para sa Dibo. So nagpapasalamat po ako kay una-una kay Nanay Mering dahil ako napapanood ko lang siya din sa mga live, sa mga vlog, lalo na doon sa vlog nila ni Rowell, ni Rachel. Tapos kanina parang sabi ko, isip-isip ko parang ang tagal nila akong kakilala. Saka ano sila, kung kahit anong pagkain na lang iabot sa'yo yun, magkape, very accommodating sila. Hindi ka nga, ako nga nahiya kasi di ba yung hindi ka, siyempre unang pagkikita mailan ka, pero si Nanay Mering kakausapin ka niya, tapos sabi ko, siya yung gumagawa ng paraan na magkakwentuhan kayo. Oo, tapos kung ano-ano na lang i-offer niya, kape, tinapay. Mahiya ka na lang din eh. So, ganun po no, yung experience ko. Nakailang punta naman ako doon kila Rachel. Pero yung pagharap ko kay Nanay Mering kanina at kagandahan doon, siya lang ang tao doon. Si Tatay Rizan, si Daddy Donut. Tatlo lang sila kasi ang mga bata may pasok. Kaya nakapagkwentuhan din kami. Tapos si Tatay Rizan nandyan din. Napaka-ano ni Tatay Rizan, napaka-cool na cool siya. Oo, tapos kwentuhan sabi niya. Sabi ni Tatay Rizan, hayaan mo na yung mga base, huwag nyo nang intindihin yun. Talagang nag-advise siya na parang magiging good vibes lang. So yun po yung aking maiksing experience, kwento ko doon sa pagdalaw ko. Oo, so nakakatuwa po. Wala pa rin pagbabago ng mga Morales kahit na makita mo ibang-iba na yung kanilang bahay, dalawang bahay. Tapos daming gamit. Mapupunot na naman yan yung bahay nila ng gamit. Dami nilang gamit. Oo. Siyempre galing sa mga sponsor. So hindi ko lang kanina na nakita kami ni Rachel dumaan pero hindi lang namin nakausap gawang siyempre nagpahinga. Tapos ilang araw na yata yung sabi nga ni Tatay Rizan, ilang araw ng pagod kasi nga siyempre malapit na ang Dibo.
So, pinaghandaan talaga. Pinaghandaan. So, naintindihan naman natin yun, di po ba? Kasi nag-aaral pa. Papasok ng umaga, uuwi ng tanghali, pagdating ng hapon, ang susunduin para na naman sa ibang mga gagawin. So, pagod talaga. So, maraming salamat po kay Nanay Mering. Ayan. At natutuwa ako. Sabi niya, oy, bumalik ka dito ha. Sana madalas-dalasan mo. Sana nga. Oo. So, maraming salamat. At ito ang kagandahan. No? Talagang, sa totoo lang, nahiya ako na mag-live. Siyempre, hindi man natin baluarte yun, hindi natin bahay. So, sabi ko kay Tatay Rizan, una nagsabi si Tatay Rizan na, mag-live ka na. Sabi ko, mamaya na lang. Parang mahiya ka baga. Oo. Tapos, sabi ni Daddy na, live ka na bro, kasi pagkatapos mo ako naman. Alam mo yung nagla-live ako, tinabihan ako ni Nanay Mering. Oo. Sabi niya nakaraan, nag-live dito si Ria. Ikaw pinag-usapan, nakaban ka dyan, nag-tarpaulin. So, kinukwento niya rin sa, kumbaga, siguro nakita niya na ako lang mag-isa, so wala akong kausap. Umupo din siya. So, sabi ko nga, si Nanay Mering parang vlogger na din. Oo, yung mga moment na alam niya, siguro nakikita niya na, uy, walang kasama. So, andoon share para libang-libangin ka din. Kaya, Nanay Mering, salamat sa'yo. Yan, palakpakan talaga kita. Yan, isang masigabong palakpak dahil napakabait niyo po. At saka si Titay, yung tiyahin din ni Rachel. Siya nagluto. Ang bait talaga. At ganun din, napaka-accommodating nila, napaka-humble nilang tao. Hindi mo makitaan na yung parang walang nabago. At welcome nila lahat. Laging, dalas-dalasan yung pagbalik, punta ka dito lagi para naman daw may mga bisita sila. Kasi may mga time na sila lang, lalo na kung mga bata may pasok, tapos alis din sa Diliyunat. Ang naiwan talaga dyan, si Nanay Mering, si Tatay Rizan, dalawa lang. O ganun. So, siguro, namimiss din nila pag walang tahimik ang bahay nila. Kaya magpapasalamat tayo sa Morales family, lalo na po kay Tatay Rizan, kay Nanay Mering, kay Daddy Donat, kay Rachel, sa kapatid ni Rachel, si Ali. Kasama namin kanilang kumain. Ayan, maraming salamat po. At yan na po ang ating maiksing reaction sa paggalaw sa Morales compound. Thank you po at isang mapagpalang araw sa